Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyong lahat. Masayang Martes, Nelson! Ay, Martes na pala, July Yes. 28, 2026, sa lahat ng ating kababayan na lalo na nasa ibayong dagat. Abay, salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala at pagsubaybay sa Saganang Mamayan. Yan. At hindi pa rin natin kalilimutan dahil lagi pinapaalala sa atin, Nelson, ang mga baha sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Meron pa rin hindi ba? lamang sa Metro Manila. Ngayong hapon lang biglang buhos ang malakas na ulan. No? Yes. Para baga nagsasabing, para bang kinakalabit tayo nagpapaalala. Oy, huwag niyo kaming kalilimutan, ha? Oo. O to, kita mo, pinapakita sa TV. Oh. Ang lakas pala ng ulan kanina. ng buhos ng ulan, Quezon Avenue. Oh. Biglang nagdilim ang paligid tapos nagsasalimbay ng kulog at kidlat. Ang alam ko, kagabi may bahana sa iba't ibang ganon. lugar Pati Valenzuela yata. Akala ko pa naman, paglabas ko, kinukunan akong picture, din pala, kidlat pala yun. Ay, kidlat, oo. Kidlat Ang pala. lakas, lakas. Ay, nako. Nervyusin ka, no? Sa iba't ibang lugar po ng bansa yan. At alam ko, sa mga probinsya, Oo. ito'y bago ang SONA at pagkatapos ng SONA, Nelson, ha? Oo. Kaya nga po, para bagang ang ibinabadya nito'y nagpapaalaala, oy, huwag yung kalimutan ng ang mga binabaha dahil po sa iskandalo ng flood control. Ayan. Ayan. Mukhang tuloy naman Jen. Yun na nga, ang Pangulong Bongbong din, hindi nalimutan. Alin? Ang kanyang tinura noong fourth SONA. Ano ba yung sinabi niyo nung nakarang SONA? Ay, bigyan nalaman dito sa mga bahana ito, mahiya naman kayo. Pambungad na pambungad pa lang, niyari agad si Insan. Anong sabi? Oh. Sabi niya, ready na po ang patong at isa pang patong na kaso laban po sa dating speaker. Masakit man sa kanyang loob sapagkat yun ay kanyang insan, pero hindi daw po siya presidente ng kanyang kaibigan, ng kanyang kamag-anak, kundi siya po ay presidente ng buong bansa, Nelson. Ayun. At ang sabi naman ng kanyang insan, masakit din sa akin Para sila nasaktan pala. Oo. Masakit. Pero tinatanggap ko na dapat tayo dumaan sa tamang proseso. Yan. Pero ngayon pa lang, may kolatilya ha? Ano ba yung kolatilya? Kondisyon? Hindi, parang pahabol na pananalita. Pahabol na, PS, I love you. Parang gano'n. Ang sabi Mabigat. nga ay, Mabigat. Sa pagkakaalam ko, wala akong anumang ginawang labag sa batas. Yun na nga. Ayun. May denial. Wala siyang nilabag sa batas. Nelson. Pero basta sabi niya, dadaan lamang sa tamang proseso. Due process of law. Yes. Yun ang kanyang hamon. Mukhang ano na nangyari? Agad bang tumarima ang ombudsman, Nelson? Nauna Sa maghapong ito? Nauna na magpe-preliminary investigation ng ombudsman dyan Ganon. At yung preliminary investigation na yan, medyo titingnan natin kung gaano katagal. Kasi ang pagkakaalam ko sa ganyan, bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sa balita ko kanina, parang binibigyan natin ng 10 days. 10 days. 10 days. Pero yan 10 working days yan. So 2 weeks yan. Ganun ba yun? 5 plus 5. Para daw po sumagot. Tapos ang ombudsman naman ay kung ano ang kanilang magiging rekomendasyon, ihahain po yan sa Sandigan Bayan. Yes. Yan. At pagka ito po ay naipile, halimbawa sa Sandigan Bayan, plunder, di ba, ang kaso? Plunder? Oo naman. Baka sa tingin ko, baka hindi lang plunder yan. Baka meron Madami pang pa. conspiracy Madami siguro, pa. etc. Aarestuhin po ang dating speaker. Yun. Oo. At magkakasama-sama sila doon sa... Ewan ko kung magkakasama-sama nga sila. New Quezon City Jail. Ganun ba? Kasi doon ng di ba? Pero, teka lang, kahapon, bago mag-SONA, meron nang nilabas na warrant Isa pang congressman, di ba? Yung uswag Party list party representative. list. Congressman, Jojo Ang. Jojo Ang. Yan. Oo. Pero ang pagkakaintindi ko dyan, nung binasa ko yung kaso, Oo. ano ito parang hindi siya masyado sa flood control yung
Ganun Sa ba? mga project na Oh. involved siya. Kasi hindi lininaw kung ano yung mga project na yun eh. Yun na nga. Tapos meron pa isa, di ba? Lanao ba yun? O sa probinsya, Mindanao area? Oo, mga former congressman naman. Hindi na ba? Hindi active. Oo. Yun. Yun yung sinasabi nung, sino ba yun? Parang may narinig akong panayam, isang abogado. Bakit parang ang sentro puro galing sa Kamara? Bakit anya para bagang Nawala yung sa nawala senador. yung sa bahagi ng Senado? Kasi nga tinatanong bakit mga senador lang ang nakulong at nakasuhan? Bakit sa ganon. dinami-dami ng tinatawag na kongresista, contractors, ay wala namang nakasuhan pa? Oho. Ay, ayan, nahabol na kaso. Yun. Nako. Anyway, meron namang sabi ng iba, okay daw po yung sona ng Pangulo, pero meron naman nagsasabing, mukhang nakukulangan kami. Meron nga niya kami hinahanap at hinihintay na hindi niya binanggit ng son eh. Ano yun? Ang isa daw sa mga hindi nabanggit, bakit niya hindi nabanggit yung usapin tungkol sa ICC? Di ba? Hindi na niya pwedeng banggitin yun kasi Oh. Mainit ata si Secretary of State Mark Rubio dun, no? At saka si President Trump. Mabanggit mo yan, baka magkamali pa. Ha? Ayun. ICC. Mainit ang ulo ni Donald Trump dyan. Yun na nga. Hindi din daw po nabanggit yung malawak na pagtutok sa reformang construction. Panukalang batas para po sa political dynasty. At isa daw pong mas malinaw na plano para tugunan ang patuloy na pagtaas ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Yun. At bahagi daw po nung naging talumpati ng Pangulong Bongbong ay nakatuon sa mga hakbang ng administrasyon sa pagtugon daw po sa mga krisis, kabilang pong investigasyon sa mga katiwalian sa flood control, mataas na singil sa kuryente, mataas na presyo ng pagkain at ng langis. Pero ayon daw po sa ulat, hindi ganap na naipaliwanag kung paano tutugunan ng mga hakbang na ito at mas malalim at matagal ng problema sa sistema. Pero lagi naman yan, Nelson, kasi ang SONA, hindi mo naman pwedeng eksaktong lahat ng gusto marinig ng tao ay sasabihin ng isang Pangulo. Kahapon daw, 1 oras at 20 minuto ba? 1 hour, 20 minutes. Kung lahat ng gusto nating marinig sa Pangulo, gusto nyo masabi, baka hanggang ngayon nagtatalumpati pa ang Pangulo. Baka Martes na, hindi pa siguro tapos ang talumpati niya kung lahat ng gusto nating marinig, gusto niyang sabihin natin. Yes. Diba? Ganun po naman yun. Siyempre, sa pagtaya po nila yan, alin ba dito ang sa tingin nila ay feasible, alin ba dito ang sa tingin nila ay makakatawag ng pansin ng higit na nakararami. Nagkontrasona na ba si Senador Peter Yun nga Alan Cayetano? Inaabangan ko Meron na ba, Direk? Meron. Ganon. Ano sabi? Parang wala tayong balita rito. Ano ang gist ng mga sinabi niya? Abangan natin. Inaayos down. Nakalive pa ngayon. Hanggang ngayon ba nakalive pa? At yung traditional barangays ng Senate, ang Signal Village, Pwede ba nating mapakinggan? Marlica Village, ang Upper Bikutan, Yan. Western Bikutan, napakaraming residente ang naglalakad na dyan. So Mr. President, kaya po natin. I don't have time now and I don't have the pictures of how Cebu City, Mandaue, Davao City, Iloilo, Bacolod, your city, Mr. President, Valenzuela, Mandaluyong, Cagayan de Oro. I was thinking if I'm going to mention the city of Senator Jinggoy and Senator JV, but I will mention San Juan. No? But my point is, Mr. President, may pag-asa Di mo kailangan maghintay ng matagal. So nung bata ako, gusto ko na sabihin sa matatandang politiko, panay sabi nyo, para sa amin pero kayo lang yung mayaman Di naman nagbabago. Kaya wag tayong magalit sa mga bata ngayon if they're demanding that when we said this is for you, they want to see faster results. At kaya, Mr. President. So in that sense, let me close, Mr. President, by saying, let's take a second look in having a new local government code, giving more decentralization. Actually, I will push the envelope dahil nakatingin sa akin si Robin Padilla na may kakampi siyang mabigat. Kakampi po niya si Dr. Jose Rizal na nagsabing federalismo ang dapat sa Pilipinas.
So, Mr. President, there are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. So, ang huling tanong nung anak, Tay, ang daling sabihin, common vision. Pero ano yung common vision na yan? Actually, nasa preamble ng ating Constitution. And allow me to read it. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do hereby ordain this Constitution. Anak, ito ang batas ng ating bansa. Pero may mas mataas na batas dito, ang batas ng Diyos. Anak, ang isang bansa na hindi niya kilala ang kanyang sarili, yung walang identity, walang mangyayari. So, Mr. President, let me put that forward. Whether as individuals, as a community, as a country, let me quote Dr. Miles Monroe, identity is important. Who am I? Second, what am I meant to do? A question of purpose. What is the purpose of the Philippine nation? And third, destiny. What am I meant to do? If we understand the preamble of the Constitution, we understand the law of God, we understand our destiny, purpose, and identity, we will be on our way. So let me close by telling our mga anak, manampalataya po tayo, anak. Let us believe, but let us act. Faith without action is dead. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. But it is followed by Jeremiah 29:12 and 13. Then you will call upon me and come to pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and you will seek me with all your heart. So that's my prayer today, Mr. President, that despite the toxic politics, despite our disagreements, let us all seek God and have faith that when we seek Him, we will find Him. And when we find Him, He will show us His plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. Thank you, dear colleagues, for this opportunity. Maraming salamat, Minority Leader, and maraming salamat sa iyong... Ayun po, ang kontra-sona. Pero bandang huli kasi naabot natin, ano? Hindi mukhang, na natin nag-share mo na lang si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero mamaya, isa-isahin natin doon sa ating mga kasama. Pakikuha niyo po yung gist ng mga naunang sinabi para naman ma-share natin sa ating mga kabayan yung bahagi ng kontra-sona ng minority group ng Senado. Yan, Nason. Pero itong mga nakarang sona ng Pangulong Bongbong Marcos, Jen, ang isa sa pinakabagong nabanggit niya, at ito yung pinag-uusapan ngayon ng mas marami. Kasi yung ibang narinig natin, halos narinig na rin natin noong nakaraan di ba? Totoo. Ibig Halos sabihin, marami. Oo, ay ulit lang at parang pinapalo up lang niya kung ano nang nangyayari. Okay. Pero ang pinakabago, ito ang sa lahat ng ito yung viral . Ano ba kung alin dyan? Parang wala akong napansin. Meron. Sa kanyang talumpati kahapon? Una, pinakabago, ngayon lang natin narinig. Oo. At ito yung usap-usapan ng marami.
Usap-usap. Kasi yung kay Speaker Martin Romualdez, sinabi na ng ombudsman yan eh. Oo, So alam oo. na rin natin mangyayari yan, di ba? Oo. Yung sa systems laws, binanggit niya yung nakaraan na dapat amyendahan yung EPIRA law. Oo, Last dati na year. yan. Oo. Oo. Pati yung mga tax amnesty. Oh. Last year pa pinapa-amyendahan yan. Kasama yan sa priority bills eh. Yun na nga Na eh. hindi pa na... Kasi yan, masarap ng pakinggan. Oo. Pero sa katotohanan, dadaan kasi sa... Butas na karayom. Yes, dadaan sa proseso yan eh. Kailangan kasing may version sa Kamara, Oo. may version sa Senado, tapos mag-bycam pa. Yun na nga. At saka dapat may version ka rin ng mga negosyante. Oo, dapat technically, hindi mo... consultation, di ba? Yes, oo. Hindi pwedeng basta-basta makapasa. Yun ang mahalagang version eh. Paano mo maipapasa yan kung busy kayo? Busy kayo sa impeachment, Yeah. busy kayo sa budget, Oo. busy kayo sa kung ano-ano. Kasi tama ka. Kasi pagkatapos ng SONA, isasubmit na ang pambansang budget, Oo. tatalakayin na yan. At pagkatapos ng taong ito, 2027, kampanyahan na po yan. Busy Ay, na oo, kayo sa oo. pagpapapogi. Ay, siyempre. Diba? Kanya-kanyang postura na yan. Kanya-kanyang pwestuhan na yan. At this year, bago matapos ang taon, meron pa tayong barangay elections. Yes. At meron tayong BARM elections. November. Yes. Kaya, Oh. sa lahat ng nabanggit, may isang lumutang na sabi ng mga tao, uy, bago yan ah. Parang wala akong napansin. Sabi no? ni Angelo Palmones, bago yan ah. Kasi doon sa Oo. mga binanggit kahapon, sa totoo lang, para talaga tayo namamana sa karimlan noon, ano? Bakit? Ba't namamana? Bantakin mo, kung parang... mahirap ipatupad. Mahirap ipatupad. Hindi Oo. ganun kadali. Hindi Hindi isang lagitik ng kamay lang. Oo, hindi pwedeng iutos agad na meron na Yes. kinabukasan. Ano? Ayun lang ating 52 priority bills, 2025 zona. Oo, isa lang ang naipasa. Technically, isa lang po naipasa. At yun lang tungkol sa eleksyon sa BARM. Yun, BARM Kaya elections. Hindi tayo apektado dito Oo. sa Metro Manila. Yun di yung ba? pagkakapasa ng waling-waling law, hindi po priority bill yun eh. Tsaka hindi naman talaga, oo. Oh, di ba? Pero naipasa. Naipasa yun kasi yun ang... Ayun na naka-umaong eh. At saka yung dalawang nationality. Ibig sabihin, walang nakasalang na importante. Oho. Kaya lang nag-special session para magpalit ng liderato ng Senado. Yes, Oh. yung special session na yun. Yeah. Pero kahapon, narinig ko rin nagtalumpati si Speaker Bo GD. Sa part niya ng Kamara, marami silang naipasa eh. Yun nga lang, yung dalawang kapulungan, hindi po pwedeng isa lang, ang mataas lang, tapos ipapasa ng mababa. Ayun nga. Yan ang hindi mapagkakasunduan ng dalawa. At sa huli, dapat mapirmahan ng Pangulo hanggat wala yung mga proseso na yun. Wala yan. oo. At pag natapos po ang Kongreso ngayon, back to zero yan. Wala Nasaan? na, oo. Back to zero Zero lahat na. yan. Oo. Alam mo ba kung ano yung pinakabago? Iniisip ko, ano yan? Ito ang pinakabago. At hindi lang ito bago, bukod dun sa PAC Silica, kasi yan planong project na itayo dyan sa Clark, no? Ba? Na yan maraming question, masalimuot na usapin. Pero itong kontrobersya isang binanggit na ito ang mapapatingala ka sa langit dyan, ha? Totoo? Parang ganun? Ha? May shot pa tayo nito? Mapapatingala ka sa pagka narinig mo, Mapapatingin ka sa kawalan din? Oo. Hindi, kayo namamana ka sa kawalan. Parang ka, nakatingala ka dyan. Oo. Alam mo kung ano ito? Ano yan? Ito po ang sinabi niya, we are going to launch a rocket into space. Mapapatingala. Yung sa Cagayan! Oo. Oho. Magtatayo sa Cagayan ng isang spaceport. Ba? Spaceport, kauna-unahan po yan. Spaceport pala yan? At dyan ay i-launch, paliliparin ang isang rocket, test rocket, simula sa susunod na taon. Hindi, ang alam ko, kanya-kanya tayong rocket, Nelson. Huwag tayong pakialaman na dyan. Ay, yung rocket mo at rocket natin. Panoorin natin ito. Sige. Ang sinabi ng Pangulo. Baka kasi hindi nyo napansin eh. Ito, Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.
Ano bang importansya dyan, Nelson? Sabi mo, pinag-uusap-usapan niya sa social media. Bakit? Hindi ba posible yan? Hindi, ang usapan kasi sa social media ngayon ay, una, maraming nagtatawa, ha? Maraming Ba, ganun? ginagawang, ano bang tawag doon? Memes. Ridicule, eh. Oo. Ganun. Pinagtatawanan, Yung ideya na yan? binabatikos kung bakit daw uunahin pa ng Pangulo ng ating pamahalaan na mag-launch ng rocket, ngayon mas marami namang problema na nandito sa lupa. Yan. Bakit kailangan? Yun, at Hindi, ako naman siguro, wala namang siguro masama. At least, ano yan? Sabi mo, kakaiba. Oo. Ngayon lang natin narinig, nga naman. Di ba, meron pala tayong ganyan na iniisip natin magpapalipad tayo ng rocket. Yes. Ano yung purpose ng rocket? Kasi alam ko, may iba kanya-kanyang rocket nga tayo, di ba? May isasakay yata dyan eh. Sa rocket na yan? Oh, para hindi na makabalik. Hindi, nagtagumpay na yung rocket ng iba. Di ba? Natangay na yung pondo ng plant ko. Pero ano, seryoso. Oo. Pero seryosong usapan, Oo. pagka kasi may rocket technology ang isang bansa, iba na yan. Ibang ganon. level na yan. Ibig sabihin ay, ibang ibig sabihin yan, wala nang gutom na tao dyan. Ganon. Kasi Hindi, ibig technology sabihin, yun, yung basic, parang pamilya dyan, ha? Oo. Bumili ka ng chedeng, kotse. Oo. Bakit ka bumili? Kasi nakakakain na kami na maayos eh. Ah, Diba? Nakapag-aaral yung mga anak. Okay, Kasi okay. hindi po pwede na bibili ka ng kotse, Oo. tapos wala naman kayo pagkain. Ni piraso ng itlog, di ka makabili. Di Ano? kayo talbos ng kamote. Ano anong ibibili mong gasolina? Paano Oo nga, tatakbo yun, di ba? Hindi, at least may pamporma ka. Yun. May pamporma. Pero hindi nga siya practical. Yun yung sabi ng mga kritiko na bakit mo uunahin yan, ay marami pa namang mas problema ang Pilipinas. Hindi, baka pag sa lipaw-paw sa hipapawid yan, makakuha ng yaman doon. Pagbalik sa Pilipinas, baka magdala ng kayamanan sa Pilipinas yan. So, yung rocket na yan. Sa unang tingin, parang hindi nga maganda, no? Pero kasi, matagal na ho kasing naitatag sa atin yung kung tawagin ay Philippine Space Agency. Katumbas nito ng NASA eh. PSA yan. Oo. Philippine Space Agency, PhilSA ang tawag. PhilSA. Oo. Okay. Ang problema, PhilSA lang sila, opisina lang, pero yun nga, walang mga project na ganito. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng partnership sa South Korean company, Perigi Aerospace Incorporated. Yun ang sinasabi ng Pangulo na parang napagkasunduan ng Pilipinas ng South Korea. Nelson. At diyan ay nag-train ang mga Filipino engineer. Ba? Ibig sabihin, kapag nag-launch tayo ng rocket, ay mga Pilipino ang Ganun. magmamanage para magkaroon ng application yung kanilang mga napag-aralan. So talagang papasok, rocket science na tayo. Rocket science na. Oo. Oo. At dahil dyan, ay mas tataas yung capability ng Pilipinas sa ganitong mga technology. Yan, no? 2027 mission. Alam mo ba kung anong ilulunsad? Anong klaseng rocket ito? Yun na nga, anong rocket yan? Ito ay isang liquid fueled sounding rocket. Sounding. Okay. Pero maliit lang ito. Oho. Ang pwede lang isakay dito ay 2 kilo. 2 kilong bigas? 2 kilo. 2 kilo bigas. 50 pesos, diba? 25 bigas. Baka may Hindi, sa isa, anong ang... training lang niya para lang makita na, uy, Nakapagpalipad tayo ng rocket. Para lang matesting yung system. Test rocket nga lang eh. Ganon. Oo. Sa dami na nga ng rocket sa Pilipinas hindi pa ba tayo nagkakasunod? Pagdating ng panahon na kaya na talaga natin gumawa ng mga pwedeng sumakayan tao, may isasakay tayong tao para pumunta, mag-landing sa araw dyan. Matutupad na yung pangalap ni dating Pangulong Erap Estrada. Paliparan niya nilang gabi para wag masyadong mainit. Tama. Pupunta sila ng gabi para hindi sila mainitan.
Hindi, kasi talaga namang mapapaisip ka. Siguro ito ay maganda ipaliwanag ng husto eh. No? Oo nga, no? Kasi ito po yung usap-usapan ngayon sa social media. Lalo na kung ikaw naman karaniwang tao, di ba? Oo. Na, halimbawa, sa araw na ito, nagbahal ang presyo ng gasolina. Magkano? 6 na piso? 6 na piso, mga ganun, oo, more or less. Kaya ang gasolina ngayon, 80 na pataas, di ba? Tumaas na naman, So, oo. parang balik na tayo sa dati, napakamahal. Pero no, sa world market, may singit ko bumaba no ngayon. Kasi Bumaba na. 90 pataas, di ba? Ay, racket yan, hindi hindi ba babayan? Rocket and feather irony, sabi nga ni Sen. Oo. Oo, kaya sa karaniwang tao, hindi nila maintindihan kung bakit tayo magla-launch ng racket. Oo. We will launch Oh. a rocket. Pero yung mga tao, hindi naman makapag-lunch. Akala Walang ko na lunch. wala nang lunch, puro racket pa. Ayun. Yun. Hindi, siguro pinakamaganda, magpaliwanag yung administrator ng PILSA. Alam ba ng PILSA yan? Oo naman. Oo. Project nila ito eh. At Ayun. kaibigan natin yan eh. Alam mo bang sa Pilipinas, 3 lang ang Rocket science, Oo. talaga? 3. Sino? Oo. Yung may hawak ng budget. Yung Ibang racket. appropriation committee. Ibang racket ang alam ng mga yan. Hindi, 3 lang. Ah, ganun. 3 lang ang astrophysicist. Lahat yan nakilala. Yung 2 nakilala ko na, isa hindi pa. Isa ata, magre-retire na ata. Ay, ito pala yan, dito sa nuclear power energy pala yun. Isang babae, 2 lalaki. Oho. Ay, siguro magpaliwanag sila kasi maganda nga yan, ano? Oo. Interesting yan kung talagang magkakatotoo. Kasi hindi babanggitin ng Pangulo sa SONA yan kung walang purpose yan, Nelson. At saka nakaplano na 2027 Next year na yan eh. Next year, papalipad na yung rocket na yan. Papalipad din na yung test rocket. Aba. Oho. At Cagayan ang napiling lugar. O doon ilalagay dahil sa... Oh. Tabing dagat, saka Taiwan na. Pag ano mo, Cagayan, Taiwan na malapit na yan eh. Oo, para pagka may rocket Oo. na galing sa China, then meron tayong pansalubong. Hindi, meron tayong Typhoon missile. Oo nga. Di ba? Pangsalo yung ata yun. Pero rocket, Ito hindi naman ito warfare eh. Ano to, pang science talaga ito. Space science. pero anong purpose nga? Bakit tayo, nagpalipad tayo ng rocket? Di ba? Usually yung research di ba? Yung mga rocket, padala mo ng buwan, Yes. padala ng iba't ibang planeta, etc. etc. Tayo, paliliparin lang natin? Oo, para lang tayo di ba yung saranggola nung araw? Oo. At least kayo rocket na. Titingnan na. Kaya sabi ko, titingalain natin yan sa balang araw. Ayun. Naintindihan ko na. Hirap ako intindihin. Dahil minsan, i-guess natin yung... Administrator ng PILSA. Para maintindihan ng mga kababayan natin, may epekto rin naman ito sa atin, kaya lang, mahirap i-connect kung Yun na nga. tayo lang mag-uusap-usap Oho. Sa kalagayan ng buhay natin ngayon. Kasi ibang rocket ang naintindihan ng sambayan ng Pilipino. Tama, oo. Di ba? Kaya sa social media, pag binasa mo ngayon ng mga comment, Oo. ibang rocket yung nababanggit nila eh. Tama. Di ba? At yan nga talagang ngayon. Kahit sinong makita ko nag-post dyan, yan yung pinakamaraming engagement. Ganon? Kahit kayo, mag-post kayo ng tungkol sa racket na yan. Oo. O sa akin, 146,000 engagement. Pero yung dami ng tao na yan. Di ba? Na ang pagkaunawa sa engagement, ibang rocket yung sinasabi. Oo. isa Ayan, sabi. ang natanong nito isa, sino po ang mauunang isakay? Hindi ko sasakyan yan. Oo. 2 kilo lang pala pwede. Oo, 2 kilo. Oo. Doon sa testing. Kasi ang gusto lang na makita kung talagang... Sasalipaw-paw. Oo, kung mapapalipad. Yun lang lata ng sardinas napapalipad na. Napapagawa ng boga yan. Oo nga, Diba? no? Ay, nako. Pinakamabuti maglakbay muna tayo. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable,
and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Ayan. At, meron tayong mga kapanayan pala. Kunan natin ng reaksyon sa naging SONA ng Pangulong Bongbong kahapon. Isa po siyang political analyst. Suki na rito ng ating himpilan, si Attorney Ed Chico. Attorney, napapanood po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney Ed, kamusta na po kayo? Long time no hear, Long time no see pala. Oo nga po, hindi nyo na ako iniimbitahan At malaking karangalan po at ako po ay muling makakapanayam ng inyo pong lingkod. Ayan. Una po, siyempre, kukunan namin kayo ng reaksyon sa mga narinig nyo kahapon sa SONA ng Pangulong Bongbong. Well, on the one hand, it's a business as usual SONA, one that is actually expected of the President. Dire-diretso siya, walang fanfare, walang emosyon. Hindi kagaya nung araw na kapag there is so much excitement in the air, yung bago siya umakyat, makikipagkamayan pa siya doon sa mga kasama niya sa baba. In fact, when he was called, even yung dalawa sa taas, hindi niya kimayan ng gusto. At noong siya ay umpisa, diretso lamang siya sa pagbibigay ulat. So, as far as that I'm concerned, it was a business as usual SONA, but whether or not it was actually effective is another story kasi kung lalagyan mo ng konteksto, on the one hand, medyo mababa ang rating niya, yung kanyang performance, yung kanyang trust rating, for example, ay medyo bumubulusok. So, syempre, yung relatability at yung tanggap ng SONA ay naka-apekto sa taong bayan. Kasi kapag hindi naniniwala sa'yo, you really have to doubly work hard to convincing them. Pangalawa, marami siyang sinasabi dun sa SONA na bagamat on its face, magandang pakinggan, kapag hihimayin mo syempre at titignan mo at lalagyan mo rin ng konteksto, mapapaisip ka kung ito ba talaga yung kalagayan ng ating bansa o ito ay pagbibigay ulat lamang sa mga proyekto na hindi naman nangangahulugan na epektibo talaga. At higit sa lahat, may mga topic siya na hindi niya masyadong binanggit na sa totoo lang ako, inaasahan ko, kagaya halimbawa ng usapin ng anti-political dynasty, because you have to understand, we've always been clamoring for an enabling. There was an attempt this year
to file measures, pero alam naman natin yung mga naisampang bill ay hindi naman talaga tumutugon sa pangangailangan Opo. na hinihingi ng taong bayan. Hindi niya rin pinag-usapan yung impeachment. Alam mo, may mga aligasyon na inuubos niya yung kanyang oras dito sa impeachment proceeding at may mga aligasyon na parang wala na siyang pakialam sa iba pang mga bagay kung hindi tiyakin lamang na may pagpapatuloy ito. I'm not saying ganoon yung kanyang intention, but it would have been better kung in-address niya sana. So obviously may mga bagay na hindi niya talaga pinasok for several reasons. Ayaw niya siguro mapag-init lalo yung diskusyon at usapan. Aha. Kayo personally po, ano ang ina-expect nyo dapat nasabi ng Pangulo na hindi nyo po narinig? Well, kagaya ng mga banggit ko na tatlo na yun, dapat pinag-usapan. Okay. Opo. Kasi alam mo naman, inaantay natin yan. Pangalawa, mas maganda sana yung paghihimay doon sa mga binanggit niya na mga economic gains. Kasi marami siyang sinasabi doon na hindi masyadong maiintindihan ng taong bayan. May mga ipinangako siya doon na hindi automatic. Kinakailangan mapapa-example ng karampatang batas o mag-amyenda ng mga umiiral na panukala. Halimbawa, yung usapin ng kuryente, alam naman natin lahat ng ito ay naging problema dahilan sa EPIRA law, which obviously was envisioned initially to basically address the issues relating to power, pero ang nangyari natin, nakita natin, maraming mga provision ang nakasakal sa atin. Alam mo, napakatagal na ng batas na ito, may Pangulo na lamang inihiling baguhin. And here he comes now telling people na his system's lost, wala na, for example. But we all know, nangangailangan niya na halimbawa ng karapatang pag-amyenda. It would have been better kung sinabi niya na sa taong bayan, ito, I will certify this as a priority measure. I will make sure that next year, even before next year, na-amyendahan na natin yung EPIRA law. At naparami siya pang binanggit doon, hindi niya talaga pinaliwanag kung ano magiging impact. Even yung PAC Silica, for example, it is an investment. But what kind of investment? Ano ang social economic cost? Alam mo naman ang problema sa Pilipinas, reliant tayo sa consumption at service. Ang economy natin, reliant sa consumption at services. Alam mo ba, ang consumption ng household natin accounts for 70 to 73 of our gross national product. Pangalawa, yung ating service sector, halos 60% ng ating workforce. We never even manufacture. So ang ginagawa natin para makamanufacture tayo, nag-i-invite tayo ng mga foreign investors para balahurain at abusuhin ang ating resources at ang ating workforce. Nakakalulot lang kasi alam mo sa ibang bansa, like ang Indonesia for example, para makapagtayo ng planta ang Toyota, doon marami nilang requirements. Hindi dadalhin yung pondo. Yung mga raw materials na gagamitin, dapat gamitin nyo yung sa amin o yung aming workforce. Anong protection ang ibibigay? So simply saying that we have foreign investment that would generate job is not enough. Alam mo kasi kung magkaminsan, masarap pakinggan kapag pinapakinggan mo yung mga pangako na ito. Pero sana he should have given us a walkthrough on how to go about accomplishing them. Opo. At Attorney, saka, si Nelson po. importante din, attorney, yung gaya na nabanggit nyo, dapat meron siyang petsa o target kung kailan ma-attain dahil 2 taon na lang siya, hindi ba? Oo. Kaya ako naman nabanggit yan kasi dun sa nakaraan na 52 priority bills, isa lang ang lumusot. Yes. Paano pa itong dinagdag niya, hindi ba, attorney? Exactly, kasi kung titignan mo na lang sa Senado, may impeachment, gaano katagal yung impeachment. Etong ay by August, latter part ng August at September, budget deliberations na. Sisipin mo yung trabaho ng gagawin ng mga mambabatas, sa mataas na kapulungan. Yung umaga, may session sila, tapos sa committee hearings nila, merong budget deliberations, tapos may impeachment pa sila. So paano ba gagawin yung mga bagay na ito? So importante talaga na magbigay ng konkretong measures, because otherwise it would actually be easy to say them, like for example yung kanyang 20 pesos kilo na bigas. So alam naman natin, pinoprovide niya yan in the form of ayuda. Meron siya mga diwa centers na ilan lang. Hindi ko nga alam kung saan nahanapin. Hindi ba? At para makapagbigay ng bigas. At lang naaabot nito ay ilang taong bayan lamang. But we all know for a fact ng 2022 na nangangampanya siya, pinangako niya talaga na magiging 20 kilo. At yung sinasabing kaya yon. But for the most part, napakamahal na 1 kilo ng bigas. So sino ang pipila para dito sa mga diwa center ito? Pagpunta mo, ubos pa. At
pagka pipila ka, pag ikaw na, wala na, hindi ba? So, yung ibig ko sabihin, it sounds good based on how he reported about all these things. Pero hindi niya naipaliwanag kung yun nga, yung target date niya, yung period. Di ba? Hindi niya naipaliwanag how we go about doing it. Even yung scope and magnitude. Because pag may binanggit siya daw, it seems like napakalaki, it seems like grand, it seems like about lahat ng taong bayan, but we all know for a fact, hindi naman. Pero ang napansin namin na may petsa at ito ay pinakamabilis na mangyayari, 2027 ito ay yung paglo-launch ng rocket sa Cagayan, Atty. Chico. Oh, well, ito kasi ginagawa na lang natin kalokohan, natatawa tayo, no? Because we don't even know how this will actually benefit us. Speaking as sa ating galing ito, speaking as if this is a monumental economic achievement that we should all be proud of. But we all fully know na hindi naman. Alam mo ba, no, dapat nga mas maganda, he could have focused also on the flood control projects. How do we go about doing it? Kasi anong huling SONA niya, binanggit niya, proud na proud siya, di ba? I mean, the SONA before last, yung kumbaga yung SONA before last, ang pinabanggit niya, proud daw siya sa flood control project. Na nagkaroon siya ng panibagong SONA, mahiya naman tayo. Ngayon, tag-ulan, binabaha tayo. Alam mo, he didn't even address yung El Nino fully well. Yes. How do we embrace that? Mabigat kasi ang pagdadaanan natin. May mga lugar na ang pagbusok ng ulan ay napakalakas. Tapos biglang magkakaroon ng mahabang tagtuyot. How are we preparing ourselves for that? Ito sa flood control nga, di ba? Iniyabang mo, napahiya ka, pero tuloy pa rin ng baha. Bukod sa pagpapakulong, ano na ang gagawin natin? Can we actually still proceed with these flood control projects so that we can actually address yung mayat-mayang pagbaha sa Pilipinas, and if that's not the case, ano yung mga alternative options na pwede nating asahan? So yung mga bagay kasi na yun, yung immediate, yun yung kagyat, pero hindi niya talaga masyadong naipaliwanag. Either wala siyang magagawa para doon, or hindi yun yung focus niya. Pero sapat na ba na sabihin mukhang patong-patong na raw po isasampang kaso doon sa dating speaker? Well, kung akong tatanungin mo, no, hindi naman sapat yun. Una-una, hindi pa nga natin alam kung masasampahan. Ano? Biro mo, ang ginawa lang naman ng ombudsman, nagkakaroon lang sila ng rekomendasyon. Tama. Sila ay magsasampa ng complaint. Ito'y sasagot pa. At pagsagot ito, pag-aralan pa, pag-uusapan pa. Si Joel Villanueva nga, hinug na eh. Hanggang ngayon, wala pa eh. Hinug na po. O sabi niya, at medyo, ito naman si Joel Villanueva, pambihira din naman. Nin-interview kahapon, nagyayabang pa na dapat daw may managot sa flood control. I'm not saying may kasalanan siya because he should be given due process. But the fact that you are involved, dapat iba naman yung approach mo, di ba? You could have been more tactful about it. So, dapat kung tinanong siya, sabihin niya, well, alam niyo, gumugulong ang pagdinig. Alam niyo naman, ako po'y sangkot dito. Dalagi ko po lumabas ang katotohanan at pinagtatanggol ko ang sarili ko. Ano man po ang mangyayari base sa ebidensya ay tatanggapin ko. But at the end of the day, I support this measure. He could have framed it that way, di ba? So, ang problema kasi dahil nag-uuso kampi-kampihan, lumalakas yung loob mo. Siya kasi sa side ng Pangulo ngayon, parang malakas ang loob niya na hindi siya mapapahamak. Pero tandaan mo, bago siya lumipat doon sa Mayorya, iba rin yung statement niya, hindi ba? So, all these things should actually be addressed. Yun na lang selective justice, for example, dahil naitanong mo itong patong-patong na pagsampa ng kaso kay Martin Romualdez. Kapag si Martin Romualdez lang ang sinampahan niya, ibig sabihin may nangyari, nagkaroon ng falling out. We don't know what. Hindi ba? Kasi kung tutusin, maniniwala ka ba, halimbawa na si Romualdez lang ang dapat mananangkot ng mambabatas. Ang daming nagpasok ng insertion dyan. Yung capital files nga, ilan na nakakuha, hindi lang naman si Leviste, allegedly, even Mayor Magalong ang sukan. Allegedly, yung ibang mga tao meron din. O hindi ba natin nalilimi yan? Yung ICI, hindi na natin alam. Tuloy pa ba? Natapos na yan? Ano ang report nila? Anong rekomendasyon nila? Anong ginawa? Maniniwala ka ba na sa panig ng mga senador, ang sangkot lang yung mga nasa mayorya? Imposible naman yung sa mayorya. Wala, hindi ba? So napakaraming dapat tignan dito. I'm not saying yung mga nakakasuhan sabihin nila, hindi sila dapat kasuhan dahil hindi nakakasuhan lahat. Hindi naman tama na argumento yon. Kasi kung nakasuhan ka, hindi mo pwedeng sabihin
sabihin na bakit ako lang, sila hindi, di ba? So kakasuhan ka pa rin. Pero ang dapat na pag-argumento dito, if that is the case, kasuhan nyo na rin yung iba. Kaya lang pag selective yan, it doesn't inspire confidence. If selective, it doesn't actually satisfy people. And more importantly, if it's selective, it doesn't promote the ends of justice. 2 taon na lang po ang nalalabi sa administrasyon, tapos next year ay abala na sila sa susunod na mga eleksyon. Ano bang attorney ang mangyayari? Parang ito ba ay as is na lang tayo? Parang sige na, halaan na natin hanggang sa makatapos. May raos na lang. May raos na lang. Gano'n na ba tayo, attorney, ngayon? Well, in fairness naman sa Pangulo, marami na din naman siya talagang na-accomplish, marami rin siyang naabot. I'm not saying he did pretty bad. Marami rin siyang mga programa na naisulong. At yung kanyang for example, ay ang position niya sa West Philippines is very encouraging. Tandaan natin, this is the 10th year anniversary of the arbitral ruling. The fact na hindi niya pinapayagan na mabaluhura ang ating interest pagdating sa usapin ng ating teritoryo ay malaking bagay. At nakikita ko din naman na ginagawa niya rin yung mga pwede niya gawin bilang Pangulo. Pero marami talagang kulang. At hindi nakakaganda dito, nakafocus siya masyado sa mga political na issue. No, kasi nangyari sa kanya point of no return eh. Halimbawa dito sa karan ni Sara Duterte, at all cost, gagawin niya lahat para ma-convict yan, para ma-disqualify yan. Isipin mo na lang, pag nanalo yung Ali sa 2028. Siyempre, malaking posibilidad na gagantihan siya, natatakot siya. So basically, he wants to stifle or cripple the Vice President so siya may not be able to run in 2028. Kaya ang problema sa kanya, kulang na ang panahon. Hindi lang actually 2 taon yan eh. After 1 year, the President na siya eh. Yeah. At pag baka wala ka magagawa, even si Pangulong Duterte, nung Pangulo siya, di ba? Sobrang lakas ng political will niya. Pero even during the tail end, wala nang naniniwala sa kanya, wala na talagang sumasamba sa kanya, wala na sumusuporta sa kanya. Ito, inaasahan ko rin mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano nangyari ito sa mga nagdaang Pangulo. Ayun. Nako, Attorney Chico, masarap nung kwentuhan natin pero medyo seryoso eh. Hinihintay ko yung mga crack mo eh. Ano bang naitabi mong Punchline. punchline sa katatapos sa SONA? At saka bakit ginagaya niyo si Senator Cayetano? Para kayo... Actually, siya ang gumaya sa akin matagal na. Oo nga, tama. Matagal na yun. Pangalawa, ito ako nangangako ng 10K. Nangangako, hindi niya tinutupad. Problema niya. Well, actually, marami naman akong joke na sa Facebook. Mahirap naman isa-isahin dito na i-post na natin. Kapag kasi nabili ko ng blow-by-blow account, nilalagyan ko ng joke. Yung pangyayari. Kaya lang seryoso ang tanong ninyo at gusto ko naman makapaghatid po ng impormasyon sa ating taong bayan. Yes. Para naman isipin nila, may laman naman po yung utak natin. Baka akala nila puro punchline tayo. Akala nila. Nag-interview kayo ng komedya. Pakiulit pa, Tony. Ano po yan? Sabi ko po, sana ako'y pinatutuwa at nabigyan ng pagkakataon. Ang habol ko kasi ay maihatid ko yung ganitong mga punto de vista sa isang paraan na madaling maintindihan. Alam nyo, yan po yung goal ko. Even yung usapin ng batas, minsan marami nagpapaliwanag, sobrang highfalutin, sobrang technical. So yung job ko po talaga is to actually be able to get across all these messages in such a way na magiging maintindihan ng ating taong bayan. Sa akin po, kahit papaano, ay nakatulong ako magbigay linaw po. At saka yun ang natatandaan ng tao. Attorney Chico, salamat po ng marami. Kayo magsasawa sa amin, Salamat po. Kayo na nga po nagsawa sa akin, hindi nyo na ako Maraming salamat po sa ulit. Si Attorney Ed Chico, ang atin pong nakapanayam, isa pong political analyst. At saka komedyante rin kagaya natin. May, sabi natin, may laman, pero dinadaan natin. Sa dami ng problema ng bansa natin, di ba, lahat is seryoso. Medyo, kahit pa paano may punchline. At importante, madaling maintindihan. Yan. Anyway, sunod. Tuloy na natin. Sige. Nasaan? Saan ba ito? At teka lang, batid din muna tayo. Sige. Para bumati may muna break tayo. Kasi mag-break tayo. Sige. 5:27 Ang
Karine Garcia. Karine, salamat po na marami at maaga rin pong tumutok para sa atin ng Kaed Pelayo. Ay, Talaga. oo nga. Mula nang pinalalagpas na araw Hindi ang baka Kaed Pela. ang Kaed ay naghahanda ng, di ba namigay sila sa pulis? Oo. Yun, nakita na, mukhang kawawa naman yung dalawa. Sila naman, sila na naman. Ito dalawa naman ang ating pakainin ngayong hapon. Ano, ha? Caro Del Ayan. Cruz ng Las Vegas, happy viewing. Madaling araw sa kanila ngayon. Ayan. Oo. Ang Kuya Harry Bibar. Kuya Harry, maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Ang Kuya Carlos de Jesus, Kuya Kaloy, dyan po naman sa New South Wales, Australia. Sabi niya, dyan, pakibati naman ang aking may bahay, ang Ate Rose de Jesus. Nagdiriwang mismo sa araw na ito ang kanya pong birthday, July 28. Ate Rose de Jesus, happy birthday po. Binabati po kayo ng Kuya Kaloy at siyempre po ng inyong mga anak. Ayan, dyan po sa lokal ng Dean Park, New South Wales, Australia. Ayan. Ang Sino pa? Benny Liballe, Senior, magandang hapon po sa inyo. At happy birthday naman kay, ano nga ang pangalan nito? Sino? Jane Sandueta. Ortiz sa'yo. Binati natin kanina umaga ito. Nag-birthday kahapon. Si Kuya Tony Lagunoy, sabi niya, Jen, makisuyo naman, pakibati ang ka Jerry Estrabo, ang kanyang mahal na asawa na nagdaraos po ng kaarawan, ka Cristina Estrabo. Gayun din po nagpapabati si ka Marita Rosal na mga may tungkulin po sa United Bayanihan, Santa Rosa City, Laguna. Ayan. Si Ate Nora Banyes. Ate Nora, mga taga riyan daw po sa bahagi ng saang lugar ito? Yan. Kung saan man po naroon ang Ate Nora Banyes. Break muna tayo, ha? Pagbabalik natin, alam mo, Nelson, ibigay ko lang ng konti. Nagpadala sa atin ng liham si Senador Rodante Marcoleta. Habang siya ay nandun sa loob ng New Quezon City Jail. Aba, Jen, sabi niya, baka pwede mong ibahagi ito, may kinalaman po sa kasong kinakaharap ni Senador Marcoleta, itong plunder at saka yung Republic yung number 46. Presidential Decree number 46. Ayan. Yung mamaya para nang sa ganun ay ma-share natin sa ating mga kababayan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. BioVitalis, imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos para mas maaga pa lang we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Ang contact number po ng BioVitalis, Viber 0917-632-7719. At ganoon din po sa kanilang IG at FB account, BioVitalis by Centro Holistico. Ayan. Mga taga-riyan daw po, sabi niya, si Kuya Jano F. Gamboa, Jen at Nelson, pakibati naman, birthday po, July 27. Ang amin pong Pangulo ng SCAN, Edwin Albiar, mula po sa Amsik, Pampanga North. Mula po kay Janus Gamboa at mga kasamang SCAN sa nabanggit na lugar. Ayan. Nason, ito po. Ito po ipinadalang sulat sa atin ni Sen. Dante Marcoleta at ipinadala po sa pamamagitan ng kanyang staff. Advance happy birthday pala kay Sen. Bukas pala ang birthday ni Sen. Marcoleta. Bukas po ay magdiriwang si Senador Marcoleta ng kanyang kaarawan. Opo. Happy birthday po, Sen. Sanay kami na tuwing birthday niyo, kapiling namin kayo. Pero dahil po sa sitwasyon, nandyan po kayo ngayon sa Quezon City Jail. Kaya ngayon po, ay ibabahagi namin sa inyo, ito hong may kinalaman sa kasong kinakaharap niya. Ang kasong plunder po at paglabag daw po sa Presidential Decree, PD number 46, na isinampa po laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi po niya, ito daw po isang malinaw na
may bahid po ng pamumulitika at nakabatay daw po sa isang teoryang walang sapat na batayan sa batas. Nelson, mga Okay. kababayan, ha? Ipinapakita po ng mga kasong ito ang malinaw na halimbawa ng selective prosecution o pamimili kung sino lamang ang kakasuhan. Tuwing halalan po, ito alam nyo rin, siguro napapansin nyo rin, tuwing halalan po, libo-libong kandidato na nanunungkulan sa gobyerno ang tumatanggap po ng mga kontribusyon upang makatulong sa kanilang pangangampanya, ngunit sa kabila ng matagal nang kinikilalang gawain ito, tanging si Senador Marcoleta lamang po ang piniling kasuhan nang dahil lamang sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa kanyang mga kaibigan na kanyang ginamit naman sa pangangampanya yung perang ibinigay. Dahil po dito, hindi daw po maiiwasang mapaisip tuloy ang mga Pilipino. Oo nga, no? Talaga mapapaisip ka talaga eh. Kung ang tunay bang layunin ay ang pagpapatupad ng batas o di kaya ay ang pagpapatahimik ng isang kalaban sa politika. Mukhang yun ang agenda, Nelson, no? Ay, nako. Hindi natin maaring baliwalain kung kailan inihain po mga kaso at ang mga pangyayari nakapalibot na po sa pagsasampa ng mga ito. Mukhang may timing eh, sa madaling salita. No, ha? Mukhang may timing. Isinampa daw po ang mga kaso matapos ang mga hayagang pagtutol ni Senador Marcoleta sa isang na ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa mga pagdinig po ng Blue Ribbon tungkol po sa mga questionabling ghost flood control projects. At doon po, mga kababayan, ay matapang pong kino-question ni Senador Marcoleta ang posisyon sa kanyang pananaw ay wala pong sapat na batayan sa batas. Ano? At isa sa mga ito ay ang kanyang mariing pagtutol sa paninindigan noon po ay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na ngayon po yung ombudsman, na dapat munang magsauli, ang kanya po kasing stand doon, Senador ni Secretary Boying Remulla noon, dapat munang magsauli ng perang ibinulsa o gumawa daw po ng restitution ang isang aplikante sa Witness Protection Program, mga kababayan, bilang isang moral na obligasyon. Kahit na malinaw na wala namang ganitong kondisyon na nakasaad po sa batas. Wala ho yung restitution, Nelson, di ba? At mga kababayan, sa mga nakakaintindi po. At dito po iginit po ni Senador Marcoleta na ang restitution ay maaari lamang pagpasiyahang matapos ang isang ganap na paglilitis at desisyon ng hukuman ang magsasabi. Binalaan din po niya na ang mga pagdaragdag ng mga kondisyon na wala sa batas ay maaari daw pong magbunga ng pananagutang administratibo para po sa mga opisyal ng gobyerno. At hindi para po dito nagtapos ang kanyang paninindigan na mariin din pong tinutulan ni Senador Marcoleta ang mga pahayag na nagpapahiwatig na posible ang pag-bend the law. Ito, markado ito, Nelson, no? Yung tagpong ito. Posible daw po yung pag-bend the law o pagbaluktot ng batas upang mapagbigyan ang mga kagustuhan ng publiko. Ang naturang pahayag daw po ng isang kasamang senador na sinuportahan noon ni Justice Secretary Remulla sa isang pagdinig sa Senado ay naging sentro po ng malawakang pagbatikos at debate tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa rule of law. Diba? Yung sinabi niyang, yes sir. At hindi rin po nagdalawang isip si Senador Marcoleta na magsumite ng formal na pagtutol sa pagsasama. Ito isa sa mga nakita talagang mabigat na dahilan, Nelson. Mariin po siyang tumutol sa pagkasama po kay dating Justice Secretary Remulla sa short list ng Judicial and Bar Council o JBC sa posisyon po ng ombudsman. At sa kanyang pagtutol, kinwestiyon niya ang kwalifikasyon ni Remulla sa nasabing posisyon, kabilang daw po ang usapin ng probity o ang pagkakaroon ng integridad at ang kontrobersyal nitong pahayag tungkol po sa pagsunod sa batas.
Ano ha? Eh mukhang nawala lahat ito eh. Di ba? Yung mga usapin sa ombudsman. Kung titignan niya ang kabuuan daw po ng pangyayaring ito, may matibay na dahilan upang pagdudahan na ang mga kasong isinampa ay hindi bunga ng patas at walang kinikilingang pagpatupad ng batas, kundi isang paraan ng pagganti ng isang opisyal ng gobyerno na hayagang pong kumukwestiyon at tumangging manahimik. Ayun. Ang batas ay dapat po pantay na nagpoprotekta sa bawat Pilipino, anuman ang kanyang katayuan ng paniniwalang pampolitika, lalo na po sa mga may lakas ng loob na magsalita, magtanong at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Kapag ang batas ay ginamit lamang laban sa isang tao habang hinahayaan ang iba pa na nasa parehong sitwasyon, ang katarungan na hindi na po patas. Hindi na po patas yun. Ito ay hindi na katarungan, kundi hayag na pamumulitika at pang-aabuso po sa kapangyarihan. At kapag ang batas ay ginamit laban sa mga kritiko, sa halip na ipinatutupad ng pantay-pantay, hindi lamang isang tao na apektuhan, kundi ang mismong pundasyon ng demokrasya ng ating bansa. Ayan. Ang usaping ito ay higit daw po sa kapalaran ng isang tao o isang senador. Ito ay tungkol sa ating sistema ng hustisya at sa pagtiyak na walang institusyon ng pamahalaan ang magagamit upang patahimikin ang mga may ibang paninindigan o kawing sandata ng batas laban daw po sa kalaban sa politika. At karapatan ng bawat Pilipino ang isang hustisya na hindi lumuluhod sa politika. Isang sistemang may sapat na tapang na maging patas, walang kinatatakutan at tapat lamang sa konstitusyon at pagsunod sa batas. Yan, Nelson, ang naging pahayag sa pamamagitan po ng liham ni Senador Rodante Marcoleta. So para sa kanya, Jen, yung isinampang kaso sa kanya ay politically motivated. At mukhang gawa-gawa lamang. Oo. Gawa-gawa lang talaga daw. Tiningnan natin, pagka ba tinawag na politically motivated ang isang kaso, ano bang mga elemento ang nandyan dapat? Dapat political. Tiningnan ko, kasi madali sabihin, politically motivated. Yes. Dapat i-measure natin kung tatama. Oo nga. Doon sa mga binanggit. Kasi kung hindi naman, hindi nga tama lang nakasuhan, di ba? Ito ang isa daw sa politically motivated case. Ilan sa mga dapat nating tingnan. Una, may pinipiling pag-uusig o selective prosecution. Meron. Ano ibig sabihin? Mabilis at mariing ipinatutupad ang batas laban sa mga kritiko. Ngunit walang nangyayari kapag kakampi ng administrasyon ang gumagawa ng parehong paglabag. Mukhang nga, no? Diyan ay... Check tayo, check. Contribution, di ba? Kinasuhan siya. Yung iba hindi. Selective nga. Ito pa, kahina-hinalang timing. Karaniwan, sinasampa ang kaso bago ang eleksyon o sa kalagitnaan ng isang malaking issue o matapos ibunyag ng target ang isang katiwalian sa gobyerno. Sa timing, binunyag yung mga nabubunyag, di ba? Tama. So, isa yon. Pangalawa, may kalagitnaan ng isang malaking issue. Ano ba yung mangyayari nung siya inaresto? Impeachment. Mag-impeachment. Tama. Check. Yes. Mahina lang mga timing eh. Eto, pinalaking kaso. Ang mga simpleng paglabag ng administratibo ay pinalalaki upang maging mabibigat na krimen tulad ng plunder, sedition o rebellion. Nga kasi ayon sa COMELEC, hindi na nga krimen yan di ba? Tama, Pero criminalized na nga Ito, pinalaki. Ginawang plunder. So, check. Yes. Ito pa ang isa, pinakahuli. Mahinang ebidensya. Umaasa lamang ang nag-aakusa sa mga gawang ebidensya. Pinilit na testimonya o baluktot na interpretasyon ng batas. Mukhang check ito kasi yung plunder ay hindi naman ganun yun na campaign contribution. Tama. Inad mo, naging 75 million. Sinumo total eh. So therefore, kung ipapasok nga natin sa sukatan,
barometro ng isang kasong kung tawagin ay politically motivated, akmang-akma nga yung lahat ng elemento nandun eh. Sana, Nelson, makita yan ng Sandigan Bayan, ano? Kasi sa ombudsman, mukhang... Kaya umaasa tayo na ang desisyong ito ng Sandigan Bayan, kasi ngayon nasa Sandigan Bayan ng usapin, no? Kaya tayo umaasa sa mga hustisya, justices ng Sandigan Bayan na mapansin itong mga puntong ito. Yun. Ano, ha? Ayun. May mga kapanayam ba tayo? Ganun. Oy, nako. Ito. Si Konsihal Ranulfo Ludovica. Si Tatay Rani. Nasa linya ng ating komunikasyon. Tatay Rani, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Kamusta na po kayo, Tatay Rani Ludovica? Yes, magandang hapon po sa inyo, ka Jen at ka Nelson. At ito naman po, lumalaban pa rin at naghahanap pa rin po ng pamamaraan kung paano po natin mapigilan ang ginagawa po ng administrasyon po ito. Una kong tanong, Tatay Rani, na matagal na namin pinag-uusapan ni Nelson, saan ba kami makakabili ng kasing ganda ng salamin ninyo? Alam niyo po, Kajel ka Nelson, pagka medyo ang itsura mo po alanganin, kailangan maglagay ka na parang isang bagay na para mapapansin ka. Sa madaling salita po, pag ikaw ay pangit, kailangan dapat mayroong kapansin-pansin na makikita sa iyo ng kapwa mo tao. Hindi naman po, hindi naman. Masyado namang minabalit. Ang alam lang namin, pagka nakikita namin kayo, naalala namin na, uy, ganyan ang suot ko nung nanood ako nung 3D. 3D sinihan. 3D, di ba? Nahihiwagaan ako. Pinasadya niyo ba talaga yan, Tatay Rani? Yes, ito po ay identity ko po talaga, yung pagsusuot po ng mga ganito po klase ng salamin. Dahil yung mata ko po, ano na po to, operado na po ang mata kaya ko. pala. So kailangan ko po yung protected na mapoproteksyonan po. Sensitive na po yung mata ko po kasi kajedi. Ayun. Tinitignan namin kung babagay sa amin sa TV pag nakaganyan kami, Tatay Rani. Alam niyo naman po, pagka 68 years old ka na, kailangan you have to do something na at least really young. Yan tayo. Poging-pogi pa. Pero anyway, Tatay Rani, sa isang seryosong bagay, kayo po, alam ko naman, napanood nyo naman siguro. Teka lang, pinanood nyo bang so na ni PBBM kahapon? Ako, na-miss ko na rin po na manood ng sa cartoons. Kaya, mukha nag-enjoy ako sa panonood po ng isang cartoon po kahapon. Itatanong pa naman, paano namin ito, may tatanong sa inyo kung ano ho ang opinion ninyo sa naging sona ng Pangulo kahapon, Tatay Rani? Wala naman pong bago doon sa mga sinabi niya. Lahat naman po yun, puro in general, na puro pangako. At ang hinihintay ho namin, mas didiinan niya at kung ano pa ang gagawin niya ito sa mga anomalya sa flood control. Kasi nung unang pulisona niya, sinabi niya, mahiya naman kayo. At bukod sa mahiya naman kayo, at sinabi niya na may mananagot lalong madaling panahon ay may mananagot sa mga ginagawa nilang anomalyang ito. Pero kita naman ho natin talaga, pagka gusto, pero pagka ayaw, ang dami pong dahilan. Mukhang may napanamagot naman daw at meron pa nakahandang patong-patong na kaso sa kanya pong pinsan, dating Speaker Romualdez. Hilaw na hilaw po Talaga naman po kahit ordinaryong tao, mahihilawan doon sa mukha hong ano na naman po ito, senaryo na naman ang kanila po gagawin. Kasi kung tutuusin, ato ng ebidensya ang hinahanap nila, lalo na sinasabi ni Ombudsman Remulla na may mga ebidensya. At siya rin mismo, ang sabi niya, kami ay gumagawa ng asunto kung saan dadalhin ang ebidensya. Kita-kita ho naman ang ebidensya Pero itong mga ebidensyang ito, mukha hong hindi nila nakikita o sadya hong ayaw nilang makita yung mga ebidensya po ito. Tatay Rani, si Nelson po. Ang problema, bagamat binanggit na patong-patong na kaso nga dyan, alam mo ba ang latest ngayon na Tatay Rani? Nagrekomenda na po ang DOJ
Eto na, Jen. Oo. Nasampahan ng kaso, cyber libel and perjury ang si Attorney Levy Baligod at yung 18 mga dating sundalo. Oo. Anong mangyayari na? Sila yung... Si Tatay Rani, alam ko may mga cyber libel din. Paano mangyayari? Anong reaction niyo dito? Dito lang ho talaga itong administrasyong hong ito. Hindi lang ho kilala na sa Ghost Project, Ghost Flood Project program, kung hindi pati ho mga ghost cases po. Tanim kaso na po ang ginagawa po nila rito. Talagang hayagan na ho itong paglapastangan sa mga mamamayan at karapatan ho ng mamamayan po na ibinigay po sa atin at pong konstitusyon. At saka ako nagtataka, Jen, ang kakaso kasi ay cyber libel at perjury. Ibig ba sabihin napatunayan na nila na hindi totoo yung sinasabi? Correct. Samantalang yung mga lumabas na testigong ito, may mga personal knowledge. Hindi nga ito kagaya ni NBI Director na Matibag na wala siyang personal knowledge, pero witness siya. Samantalang itong mga 18 na bodyguard sa Aldico, may personal knowledge at supported ng mga dokumento nila at mga other pang ebidensya. May photo, may videos. So, pati yung ginamit ng mga sasakyan, pati bahay, tukoy. So, talagang tutuhanan ang hustisya. May probable cause talaga. Pero dito, sabi ko nga, mukha ho talagang sindikato na po ang gobyernong ito, kahit sino po sigurong maglalantad, kung sino yung nag-iimbestiga, kung sino yung titistigo, sila pa ho yung may instant case. Iisa lang ho, ipipahiwatig dito. Na huwag kayong lumaban sa sindikatong gobyernong ito. So kayo po yung naniniwala, yung nabanggit na walang pinsan-pinsan dito, kakasuhan natin yan, patong-patong na kaso, ito ay ginawa lang dahil sa SONA, pero parang walang mangyayari. Ganun po ba? Sa lahat naman ng sinabi ni Bongbong Marcos, wala naman pong naging totoo. Wala naman pong nangyari. So wala na, sa akin personal ko po ito, wala na akong isang pananalig na may sinabi ho tong sa mga pahayag niya po. Anyway, Tatay Rani, salamat po ng mahal sa inyong oras. Sa mga susunod na araw, patuloy po namin kayong tatanungin sa mga maiinit na issue. Ano po? Yes, maraming salamat din sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa akin. At mabuhay po kayo. Hanggang ngayon ba, Tatay Rani, active councilor pa ba kayo ng Quezon City? Yes. City Councilor ako. City Ako ang Councilor. chairman ng Peace and Order ng Quezon City. Yes po. Salamat po at ingat po kayo. Ano po? Magandang hapon. Salamat din po. Councilor Ranulfo Tatay Rani Ludovica, ang atin pong nakapanayam. Ayan. Binabati natin pala, Nelson, ang ka Roland Andrade. Ganun din po ang ka LJ Ricardo at amin pong destinado sa Winnipeg, Kate Pamatpat. Ayan, pagbati mula po sa kapatid na Phil Carbonell ng Winnipeg, Canada. Ang Carolan pala, ang kanilang tagapangasiwa doon, Nelson. At ang ka-LJ Ricardo naman, ang kanila pong pangalawang tagapangasiwa, diyan po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Salamat po. Binabati po kayo ni Kuya Phil Carbonell. Ayan. Happy 70th birthday daw po kay Lala Laksamana at happy viewing kay Brother Nari Laksamana ng Aguila, Bulacan. May Aguila, Bulacan pala, no? Ganon? Happy birthday din kay Brother Dindo Pabila ng Baguio City. Happy birthday din. Gilbert Mangulabnan Jr. ng Awitan, Isabela. So, tuloy natin kayo na bago tayo napasok kay Consial Ludovica, Nelson. So, doon sa mga binanggit ni Senador Marcoleta, mukhang pasok ba doon ang mga binabanggit mong batayan Pagka selective ba o politically motivated na kaso, ayun yung mga elemento.
selective prosecution. Yan. Yung meron ding ibang gumagawa pero ikaw lang ang kinasuhan. Ganon? Suspicious timing. Kahina-hinala di ba? Oo, Magsisimula yung impeachment, ikaw naman inaresto. Oo nga, parang ayaw kang ipag-participate doon sa impeachment trial, Disproportionate charges. Ang ibig sabihin, minor yung kaso mo, dapat minor administrative infraction, dahil sabi nila, ba't hindi mo nilagay sa SALN? Administrative lang yon. Hindi yon criminal case. Pero, ginawang plunder. Nako. Weak evidence. Anong ebidensya? Wala nga tayo makipakitang, wala nga sinasabing ebidensya. Ayun na nga. Na ito ay galing sa illegal. Aminado nga, donasyon nga yun. Galing sa labas ng At may deed of donation. So, weak evidence. At hindi naman masasabing kaya nag-donate sila, nagbigay ng pera kay Senador Marcoleta para makakuha ng impluensya. Wala rin. At diba? saka, mag-election nga. Ano ba may impluensyahan? At nakadeklara doon sa SOSE bilang expenditures. Kasi mali yung sinasabi na hindi daw ito dineklara. Nandun nga Sa SALN yata, hindi dineklara. Kasi nga, paano magiging asset yun? Ginastos na. Ginastos na nga. Nawala agad. Ang hindi lang ata na ideklara sa SOSE ay yung mga tao. Mga pangalan. Kasi nga ay donation. Yes. Na meron deed of donation. Ang layunin pala dyan ng mga ganyan, kaya nagkakaroon ng politically motivated case, unang-una ay, ang number one, patahimikin. Gano'n. Patahimikin yung mga nagsasalita ng laban sa dun sa nagsasampa ng kaso, kung sino man na may impluensya. Para takutin yung iba na wag nang sumunod. Ganyan yung nangyari talaga, di ba? Lahat ng mga nagtuturo noon na eto po, ang alam ko. Kasi hindi mo maikakaila. Nasa kasaysayan na yun . Babalikan mo sa mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, makikita mo kung sino yung nagturo, siya yung ikinulong at kinasuhan, di ba? Totoo. At hanggang ngayon, mukhang nagtatago tuloy iba pa. Ayun nga. Diba? At ang latest, ito nga, yung mga Marines. Ayan. Silang kinasuhan. Samantalang, testimonya nila ang ginamit, Jen, para idiin itong si Speaker. Ano mangyayari ngayon? Nakakulong yung mga... Hindi pa. Yung mga nagbibigay ng pahayag. Anong timing yan, di ba? Pwede mo namang tapusin muna isang kaso. Nako. Ayan ang sinasabi natin. Ay, nako. Anyway, meron tayo isang pahabol na balita rito . Saan ba yan? Ito. Dugtog pa natin itong kay Senador Marcoleta. Nayaman din lamang nabanggit natin yung kanyang sulat. Ito ito na rin pala yun. Ito binasa natin kanina. Ito naman isa kay Senador Bongo. Ayan. Ito. Baka sabihin nila, puro negatibo itong binabanggit natin . Ito po. Panawagan daw po ng Senador Bongo sa pamahalaan na tiyaking matututukan ang pagsisimula at pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa kapag kasabay daw po ng patuloy na pagtulak sa iba pang mga panukalang batas para po sa disaster resilience. Ayun, ito daw po yung kasunod ng suporta na ehekutibo sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act, isang batas na naipasa noong daw pong Disyembre 2024 kung saan si Senador Bongo ang Pangulong may akda at co-sponsor ng layunin po ng nasabing batas na magkaroon daw po ng mga dedicated na area para po sa evacuation center. Ito na hindi lang probinsya kundi mga bayan at tungsod. Dapat meron tayong tukoy na evacuation center. Sana po ay yan, maihabol sa lalong madaling panahon. Naging batas na ba yan? Meron na ito . Ayun. Ang problema, naging batas na tapos tatayo na yan . Hindi naman ata na ipapatupad. Ayan. Samantala, sa bahagi naman ng NBI, kasi sayang, wala ng oras pala. 58 na pala tayo. Happy birthday na lamang kay Brother Michael Davic ng Incline Village, Nevada, United States. Incline Village, Nevada, United States. Happy birthday, Brother Michael Davic. Okay na. Bukas na. Iba natin mga mainit na isipan, Nelson. Ang dami. Tama. Pero ganun pa man,
sa mga susunod na araw. Marami Yes. pa rin po tayong issue na dapat ay mapag-usapan pa. At saka July 28 na ngayon, di ba? Oo nga. So meron na lang po tayong 364 days para sa susunod na anibersaryo. Kala ko meron pa bagong magpapailaw ulit tayo. Oo naman. Papailaw. Oo, Ayan. oo. Ay, Masaya di ba? Salamat po sa iyo. Masaya. Nationwide. Oo, at saka marami kang nakakakilala na Oo. dati. Kasi minsan, di ba, pagkatapos ng uwian Oo agad nga, eh. no? Oo, oo, oo. Ito, saka marami akong nakilala mga pulis. Ayun pa. Umikot din sa atin. Mga pulis. Sa Cagayan, marami tayong misyon. Ha? Iyan, oo. Ay, nako. Eto na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Sa umaga naman, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!